Magandang balita po sa mga commuter, mas pinadali pa ng Transportation Department ang pagsakay sa LRT Line 2. Ito ay dahil makakaiwas na sa mahabang pila ang mga bibili ng tiket ngayong inilunsad na rito ang cashless payment system. Yan ang ulat ni J.M. Thompson. Goodbye card shortage at hello card promos. Ito ang naging highlight ngayong araw sa opisyal na paglulunsad ng automated cashless payment sa LRT2 ng Department of Transportation katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno at kumpanya. Malaking bagay ito para kay Marilu na araw-araw na sumasakay sa LRT2 dahil mababawasan na ang oras na kanyang ginugugol sa tuwing nagko-commute. Malaking tulong kasi bakit? Kung nagmamadali ako, yung oras ko, napapabilis ko. Wari, ang usapan namin 8 o'clock, 7:50 lang nakasakay na ako, dating na ako kagad doon, hindi na ako nag-iintay siyang... Makatutulong din ang panibagong dagdag na pagpipilian na mode of payment para sa estudyante na si Gab. Sa araw-araw niyang pagpasok sa eskwelahan, nagkakaroon anya ng problema ang kanyang ginagamit na beep card. Kaya naman malaking tulong ang card o e-wallet na pagpipilian para sa kanya. For me po, as a estudyanteng araw-araw na sumasakay ng LRT, mas mapapadali po ito kasi hindi ko na po kailangan mag-transact sa beep card. I-dediretso ko na lang po siya sa GCash. Bahagi ito ng pagpapatuloy ng programa ng Department of Transportation at ibang ahensya ng pamahalaan na mabigyan ng mas maayos at madaling biyahe ang mga commuter. Hindi mo na nga kailangan pang pumila para bumili o mag-avail ng beep card o single journey ticket para makasakay sa LRT2. Dahil ngayon, isang tap mo lang gamit ang iyong accredited bank o e-wallet, ready to go ka na at makakarating agad ikaw sa iyong destinasyon. Proof of concept. So dito po natin na sinasampulan itong open interoperable system natin na by next year magkakaroon po tayo nung malaki nating public-private partnership PPP project, yung Philippine Automated Fare Collection System na sasaklaw po hindi lang sa MRT3, LRT2, LRT1 kundi sa lahat po ng release natin ng tren at maging ibang modes of transport. Sinisigurado naman ng Department of Information and Communications Technology at Bangko Sentral ng Pilipinas ang seguridad nito at maagang pagtugon kung magkaproblema sa mga transaksyon. If you have any issues, you can always raise it up to the BSP Action Center or sa DICT po 1326 at dict.gov.ph or sa RCBC or any of the partners here. Tayo sa BSP, nag-issue tayo ng cybersecurity standard para sa lahat ng mga bangko. Nang sa gayon, align po ito sa mga global cybersecurity standards na sinusunod ng ating mga bangko at ating mga e-wallets, no, upang lahat ng transactions natin ay secure. Sinisigurado rin ng DOTR, DICT at iba pang ahensya ng pamahalaan na ang social inclusion ay hindi lang dapat connectivity, kundi kasama rin ang affordability. Inaasahang magkakaroon na rin ng cashless payment sa LRT1 ngayong taon. J.M. Thompson, para sa Bayan.